Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po ako, magkomento po mga katambay. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, nakita ko po ito mga katambay sa social media. At nakita ko po parang kakaiba po ang nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Isa pong speaker, hindi po kasi ito pangkaraniwan nangyayari. At ngayon lang po yata nangyayari ito sa kasaysayan po ng ating bansa. Na meron po tayong isang speaker na nasa legislative po, pero para po siyang executive, para po siyang presidente mga katambay. Dahil po sa ating konstitusyon, di po ba, ang talagang commander-in-chief ng ating bansa ay isang halal na presidente ng bansa. Pero po dito sa napanood ko po na video mga katambay, ay nagulat din po ako na meron po pala tayong speaker na napaka-powerful at talagang yung gampanin at trabaho ng isang commander-in-chief ay siya po ang nag-i-implement at siya rin po ang gumagawa kung ano po ang gagawin sa AFP. Lalo po yung ginawa po niya na siya mismo at parang siya po ang aasahan ng AFP, lalo po sa sinasabing yung pagtugon o pagdagdag. Kasi dinagdagan po ng allowance Dinagdagan po niya ng allowance ang AFP na dapat po ang Pangulo ang mag-i-implement at syempre po ang Pangulo ang maghahatid ng magandang balita sa ating mga kasundaluhan. Pero ibang klase po ang napanood ko. Ang naghahatid po ng balita na galing naman po sa kaban ng yaman, ang pondo na gagamitin sa mga sinasabing allowance na idadagdag po sa ating mga kasundaluhan ay galing po sa bulsa ng taxpayer. Pero ang isang speaker ay proud na proud po siya na parang siya ang commander-in-chief at parang pera niya po ang gagamitin po rito mga katambay. Unbelievable. History po ito. Isang history po ng bansa ito na meron tayong Pangulo. Pero ang nagpapakapangulo yata ay isang speaker mga katambay. Pakinggan po natin ang hatid po ng speaker sa ating mga kagalang-galang na AFP mga katambay, sa ating kasundaluhan. Kung paano niya po iangat yata ang kanyang sarili mga katambay na parang pangulo ng bansa. Pakinggan po natin. We committed, I'm here with our chair, Ako, and our BICAMA members. Hi, Chief Romy. Please, kindly convey to the IOP, to our uniform, that as we committed, that the subsistence bill allowance from 150 to 350 has not only been approved, but it's been approved and it's being signed right now. We will ratify. So that camera report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker of the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this to the troops on the ground and I will continue my speech during the So what is signed here in the BICAM, it will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we have committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Yes. Thank you. More will be coming. I'm looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Hindi na kami tatanggap, well ako, hindi na ako tatanggap ng replacement. So kung magtanggal sila,
hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung naiwan, and kung wala nang naiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the armed forces of the Philippines already. Kaya pala ang Vice President ay nawala po ang tiwala sa AFP. Dahil po ang AFP po yata ngayon ay talagang napakalakas po ng AFP at napakalakas din po ng Speaker of the House sa AFP. Nakita niyo po ang salita ng Speaker? Meron daw po isang salita ang Speaker, mga katambay. At ang suporta po ng Speaker ay nasa AFP. Sino po ba ang presidente ng bansa, mga katambay? Sino po ba? Ang Speaker po ba ang presidente o ang Pangulong Marcos? Bakit po pagdating po sa kasundaluhan, ang nagpapaka Commander-in-Chief yata natin ngayon ay ang Speaker na ng Kamara? Ganun po ba? Parang para po yata tumutugma ron sa sinasabi ng Pangulo na dating Pangulong Duterte na ang meron tayong presidente raw na weak. Dahil hindi po trabaho na Speaker ito eh. Kaya nga po sinasabi ko, mga katambay, komento na inyong lingkod. Ngayon lang po ako nakasaksi, mga katambay. Tumanda na po inyong lingkod. Ngayon lang po ako nakasaksi na ganitong klaseng Speaker, mga katambay. At ganitong klaseng presidente. Siya ang may control at siya ang Commander-in-Chief. Pero ang gumagampan at ang gumagawa at ang mukhang sinusunod yata ngayon ng AFP ay ang Speaker na po yata, Commander-in-Chief ng Speaker. At tigas po ang pagpapasalamat ng AFP, lalo po sa ang kausap po yata rito ng Speaker ay si General Bronner, mga tambay. Si General Bronner po ng AFP. At tigas po ang pagpapasalamat ng General. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, mga katambay. Tigas ang pagpapasalamat po ay tigas na pagpapasalamat sa Speaker dahil po sa halagang 150 allowance po, mga tambay. Dagdag allowance po ng mga kasundaluhan. Ibang klase, no? Ipinagmalaki po ang 150 pesos na galing po sa taxpayers. Galing po ito sa kaban ng yaman. Ni hindi man lang binanggit. Ni hindi man lang sinabi na ito po ay galing sa taong bayan na dadagdagan ng inyong allowances na 150. Magiging 350 na raw. Mga katambay, ibang klase. Proud na proud po. At talagang may isang salita raw ang Speaker, mga katambay. Pero yung ginawa dati ni dating Pangulong Duterte, mga katambay, ano po sinabi nito sa ginawa? Wala kasay-say ito. 150 pesos, pinagmalaki po ng isang Speaker na hindi naman Pangulo ng Pilipinas. Ipinagmalaki niya na siya ang tumatayo ngayon, Commander-in-Chief. Doon po sa pag-uusap nila ngayon, pagka titingnan mo, parang siya Commander-in-Chief, mga katambay. At siya po ang mukhang siya ang sinusunod yata ng AFP at ng kapulisan din yata, mga katambay. Di kaya, samantalang yung sinasabi ko nga, si dating Pangulong Duterte, lahat po ng men in uniform, halos dinoble po. Sweldo, sweldo. At tinaasan na rin po mga allowance yan. Kaya nga po naging 250 ang daily allowance po ng mga kasundaluhan natin, kapulisan at marami pang men in uniform na tinaasan po. Hindi ko lang po sure kung pare-parehas po sila ng daily allowance araw-araw ang kanilang mga natatanggap, mga katambay. Pero lahat po yan, nag-umpisa po lahat yan. Sweldo na doble. AFP, kapulisan, lahat ng klase ng men in uniform. At ganun din po ang kanilang mga pensyon. Pero ngayon, ubod ang pagmamalaki po ng isang Speaker na hindi naman niya trabaho, mga katambay. Pinagmamalaki niya ang 150 pesos, mga katambay. At talagang ang tiwala yata ng AFP ay nasa Speaker. Mukhang siya na po ang nagpapaka-Commander-in-Chief, mga katambay. Nakakalungkot na meron tayong klaseng ganitong sitwasyon sa ating bansa. Wala po palang say, mga katambay. Wala po palang wala yatang yagbols ang Pangulo, mga katambay. Parang ang ating yagbols ang Pangulo po yata ang yagbols mukhang nakatago, mga katambay. Mukhang ang gumagampan po ngayon ay isang Speaker ng Kamara, ang nagpapaka-presidente. Kaya pala ang isang Vice President natin, yung sinasabi ko nga, nawala ng tiwala po. Mawawala pala ang tiwala mo. Dahil yung tao na gustong magpabagsak sa'yo, ayon na rin sa Vice President
na talagang yung ginawa pong panggigipit sa kanya, pagtatanim ng mga kung ano-anong issue na hindi naman po nila mapatunayan at hirap na hirap silang dalhin sa impeachment, ay nagmula po ito sa institusyon ng Kamara. At yung panggigipit din po sa kanyang security, ganun din po sa kapulisan. Di po ba? Pilit na pinapalitan yung mga trusted, yung mga pinagkakatiwalaan niya security na mahabang panahon na naglilingkod sa kanya. Yung karamihan pa po ay nagmula pa po nung siya ay maging mayor, ay security niya na ito at pinagkakatiwalaan niya. Pero kaya ngayon nakikita natin, kaya pala nangyayari nagkakandalechi-lechi po yata ang security ng Vice President ay dahil po rito. Mukhang ang sinusunod po yata ngayon ng AFP ay yung gusto pong maagang maging Vice President po yata, mga katambay. At yung meron pong plano at may ambisyong maging Pangulo. Sino po ba ang gustong-gustong magpabagsak at manira sa Vice President? Di po ba? Nagsisimula sa institusyon ng Kamara. Ayon na rin po yan sa Vice President. Na yung institusyon ng Kamara ay may nag-aambisyon po yan na maging maagang Vice President. At meron din po nag-aambisyon daw na maging Prime Minister at Presidente ng bansa. At kitang-kita naman po natin, mga kababayan, ngayon. Dahil hindi po ito pwedeng pasinungalingan. Yung ginawa pong style na kung paano po itrato ng AFP at paano po gawin ng isang speaker yung trabaho ng Pangulo ng bansa, kitang-kita mo na nagpapaka-presidente na ang isang speaker ng bansa, mga katamba. Ibang klase. Sa bagay, nakikita naman po natin kung paano po kontrolin. Ayon na rin po yan sa pinaputok ng ating Vice President, Sara Duterte, na kinukontrol nila ang kaperahan ng bansa. Kitang-kita naman natin di ba? Lahat ng programa ng Vice President ay kinitil. Tinanggalan ng budget ang programa ng Vice President. Dahil nga sa pamumulitika, napakaagang pamumulitika at maagang pagpapabagsak sa Vice President. Nakita niyo po yung programa ng Vice President, Luzon, Visayas, Mindanao. Kinitil ang budget. Yung kanyang proposed budget na 2 billion mahigit, ay naging 700 plus million na lang. At yung sinasabi nga ng Vice President, napakaraming mawawalan ng trabaho dahil nakakatulong ang kanyang mga satellite offices at yung kanyang mga programa, mga libreng sakay, yung kanyang mga programa na tuturuan kang magnegosyo, hindi ka tuturuan maging tamad, hindi ka tuturuan na lagi nakaasa sa ayuda, mga katambay, negosyo at marami pang programa at pagtugon lalo po sa mga sakuna. Naaasahan ng kanyang mga offices, Luzon, Visayas, Mindanao, pero sa kabila nun, nakitil. Pero pagdating naman sa budget, katulad po nito, kontrolado po ng institusyon ng Kamara at Senado ang budgeting. Kaya po nga, nakita po natin kung ano po ang ginawa nila, mga katambay. Kitang-kita po natin kung paano po nila ginawa na kontrolin. Dahil nga po, dito po sa mga sinasabing sila ang nasusunod at sila ang gumagawa ng budgeting ng bawat ahensya. Kasi yung mismong proposed budget ng ahensya ay nababago po ito pagdating sa BICAM, mga katambay. Ibabalik lang po natin. Ganito po, katulad po niyan. Bawasan mo ng budget ang isang DepEd at tanggalan mo totally ng budget ang isang ahensya o isang PhilHealth at dagdagan mo naman ng isang damukal na bilyon ang DPWH. Biriin mo yon. Sa BICAM, ikaw ang nasusunod, kayo lang. Kung sino ang miyembro ng BICAM, kayo lang nasusunod. Na pwede kayong magdagdag, pwede kayong magtanggal, pwede kayong magbawas. Biriin mo, DepEd, tanggalan mo ng budget ng 11.5 billion, bawasan mo. Bawasan, biriin mo. Tapos ang PhilHealth, na maraming umaasar yan, di ba? Dahil yan nasa batas yan. Bawal sa batas na tanggalan mo ng budget ang PhilHealth. Pero tinanggalan mo, siniro mo, di ba? 74.43 billion ang siniro mo riyan. At yung DPWH ay dinagdagan mo naman ng hindi higit o lalagpas sa 288 billion. Binihin mo yun dahil karamihan po ng mga congressman yata ay kumikita sa DPWH, mga katabay. Di po ba? Malaki yata ang kitaan ng mga congressman pagka sa DPWH, kaya dapat buhusan ng pondo yan. Di po ba? Lalo pag maghahalalan.
At ang pinagtataka po ng mga Pilipino, bakit lumobo ang pondo ng House? Ang proposed budget lang po nila ay nasa 16.34 billion. Ubod na po ng laki ito. Pero nung BICAM, tinaasan pa nila, nagdagdag pa sila ng 17.32 billion. Kaya lumobo ito ng 33.67 billion. Ibang klase, no? Grabe silang gumawa ng pera. At ang katwiran nila dyan ay ipanggagawa, ipang-re-repair o anuman ang gagawin nila sa House of Representatives, mga katambay. Sa napakalaking pera na yan. Yan ay hindi pakikinabangan ng taong bayan, mga katambay. Uubusin mo yung ganyang kalaking pera para lang sa pakinabang ng mga mambabatas. Ibang klase, no? Ibang klase. Tapos meron ka pang ayuda. May ayuda ka pa na ginawa na yung AKAP, 26 plus billion pa yon. Mga katambay, grabe, no? Tapos yung 4-piece, binawasan mo rin ng how many billions, di ba? Binabalik lang po natin. Tapos makikita natin na talagang very powerful po pala talaga. Tama po pala lahat, mga kababayan. Tama lahat ang sinabi ng isang Vice President na napakarami po. At talagang nagpapaka-presidente na po pala talaga ang speaker. At tama rin po pala ang sinabi ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang mga pahayag at sa kanyang libro. May libro po siya eh. At ganun din po ang pahayag ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Tama po pala na talagang napakarami po pala. Hindi lang po pala isang presidente ng bansa, mga katambay. Yan din po ang pinaputok ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi po pala isa lang ang presidente ng bansa. Hindi po pala ang Ferdinand Marcos Jr., mga katambay. Kasi kung makikita po natin ang sitwasyon ng ating bansa, talagang marami po pala nagiging presidente ang ating bansa. Dahil ngayon po, pati po ang ating speaker ay talagang kung titingnan po ng mga Pilipino, ay parang isang presidente, mga katambay. Nagpapaka-commander-in-chief ang isang speaker na legislative ang kanyang trabaho. First time in the history. At ganun din po ang sinabi ni Atty. Trixie na nagpapaka-presidente rin daw po ang isang First Lady di umano. Ayon niya kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Ibang klase, no? Saan kaya pupulutin ang ating bansa, mga katambay? Napakaraming questionable na pondo na linilipat, tinatanggal, merong biglang lalaki, dadagdagan, hindi mo alam kung sino naman ang mag-iimbestiga rito. Mga katambay, pag ito'y pinirmahan ng Pangulo at nagamit na po ito, sino ang mag-iimbestiga rito? Sa mga pondo po na ginawa ng Kamara. Sino? Wala. Dahil mismo may protection yung kanilang ahensya, yung kanilang institusyon ay hindi basta-basta makukuha na ng mga resibo yan. Dahil meron silang batas o rules na separate po sila pagdating po sa resibo, mga katambay. Tanging liquidation by certification lang po ang tangi po nilang po pwedeng ibigay sa COA yata, mga katambay. Kaya lahat ng pera na sinasabi nga po natin, sa BICAM lang natin narinig ito, mga katambay. Pumutok lang po ito dahil nga po nakaputo ka na ang pondo magmula ng tanggalan nila ng totally zero ang PhilHealth at sinundan pa po ng napakalaking kaltas ng pondo sa DepEd na hindi bababa sa 11 billion. Kaya po pumutok ito. Pumutok ngayon. Hindi na po nakatiis ang mainstream media. Pinalabas po nila na sa kabila na ang mga ahensya ay siniro at binawasan, pero lumobo naman po ang budget ng Kongreso at ng Senado. Ibang klase. Tapos, makikita mo pa na nagpapaka-commander-in-chief ang isang speaker, mga katambay. Kaya, ano pa ang aasahan mo sa isang presidente, mga katambay? Kaya lahat ng sasabihin ng presidente ngayon, hindi kaya kailangan alam pa ng speaker. At sino naman kaya talaga ang nasaan na kaya ngayon ang trust, ang tiwala ng kasundaluhan at kapulisan? Nagtatanong lang si Kamano. Kanino kaya ngayon ang tiwala? Sa Commander-in-Chief? Sa First Lady? O sa Speaker? Nagtatanong lang si Kamanong. Sino kaya ang Commander-in-Chief ngayon ng kapulisan, kasundaluhan? Mga tambay. Pati po ang ating yung mga
ano natin, mga army, di ba? Yung mga nasa ground, di ba? Sino kaya mga commander-in-chief niyan, mga katambay? At yung ating mga nasa, yung mga Navy, sino kaya commander-in-chief ng Navy, mga katambay? Di ba? Sino kaya? Kaya nakakagulat lang po, mga kababayan, dahil nga ngayon po, lumalabas na po ang mga ganitong klase po na pagpapatakbo sa ating gobyerno na hindi natin malaman ngayon kung ang speaker po ba ay nagtatrabaho as in legislative o nagtatrabaho po bilang executive. Dahil kontrolado po niya ngayon, pati po kaperahan, pati po ang kanyang promises ay hindi po mababali, lalo po pagka nangako siya sa AFP. Ay gagawin niya po ito at gagawin daw dahil iba raw po mangako ang isang speaker, mga katambay. Dahil ang kanyang full support ay nasa AFP, mga katambay. Na nakita naman po natin kung paano naman po nagreklamo ang isang Vice President dahil pati ang kanyang buhay ay nanganib. Nanganib ang buhay ng Vice President na wala po yatang kaalam-alam ang AFP na nanganib ang buhay ng Vice President, pati po ang ating kapulisan ay pilit po nila itong pinasisinungalingan. Wala raw pong ganong sitwasyon na naganap na nanganib ang buhay ng isang Vice President. Kaya pala ang Vice President nakapag-isip, pagka ganito pala ang sitwasyon ng bansa, yung mismong gusto, yung gustong-gusto na ikaw ay maagang mawala bilang Vice President at maaga kang pinupolitika, siya palang mismo ang nagiging Commander-in-Chief pala yata ng AFP at ng kapulisan yata, mga katambay. Yung mismo na number 1 na gusto kang pabagsakin, ayon na rin sa Vice President. Kayo po, mga katambay, ano masasabi nyo sa nangyayari sa ating bansa? Napakalaki na pong issue sa kaperahan, naglalabasan na po kung paano po kontrolin ng Kamara at Senado ang ating kaperahan. Tapos malalaman mo na ganito pa nila kinukontrol ang ating mga kasundaluhan. Talagang nagpapaka-presidente po pagdating sa kasundaluhan. Malayo pa po ang 2028 at hindi pa po siya nananalong presidente. Pero nag-aakto na po yata. Acting president na po yata ngayon, mga katambay. At ito po ay pinag-uubra ng pinsan, mga katambay. Okay lang po sa pinsan, mga katambay. Kaya nga po yung sabi nga po ng ating Pangulo, talagang ganon. Dadanasin daw po kasi natin dahil nagkaroon daw po tayo ng sinasabi ng dating Pangulong Duterte, nagkaroon daw po tayo ng leader na weak leader daw po. Kaya dadanasin daw po natin talaga na maraming magiging acting o aakto na presidente, mga katambay, dahil po sa sitwasyon na ito. Kaya nga po, sinasabi nga rin po ng ating presidente na ang presidente raw po ay may issue rin din droga. Nagkaroon din daw po tayo na addict na presidente. Sabi ng dating Pangulong Duterte, hindi naman po tayo naniniwala dyan. Kahit po nagpapakalat sila ng video sa social media, hindi naman po naniniwala si Kamanong dyan. Dahil unang-una, hindi po ako naniniwala. Hanggang hindi po nadadrag test ang Pangulong Marcos, hindi naman po ako maniniwala na addict o gumagamit po ng droga ang Pangulong Marcos. Katulad po nito, pinakakalat po nila sa social media na meron daw po sintomas ang Pangulong Marcos na nag-a-addict. Wala naman po sa itsura. Kahit po panuurin po ninyo, wala naman po sa itsura, di ba? Wala naman po, di ba? Malayong-malayo po na ang ating presidente ay gumagamit ng droga. Dahil maayos na maayos po ang kanya itsura, ang kanyang pagmumuka, di po ba? At talagang nasa itsura niya naman po ang pagiging Commander-in-Chief na talagang karispe-respeto po sa mga general. Kaya nga po ang speaker ngayon ay para rin po nagiging Commander-in-Chief. Di kaya? Di po ba? Wala naman po Wala naman po nakikita ang mga Pilipino na ang presidente natin ay gumagamit ng droga. Maayos na maayos po siya. Maayos na maayos po, di po ba? Kaya po si Kamanong, hindi po ako naniniwala na ang presidente ay weak leader. At hindi rin po ako naniniwala ang ating presidente ay gumagamit ng droga kasi wala po tayong nakikitang basihan. Wala po sa kanya itsura. Maayos na maayos po. Pati po ang kanyang bibig, maayos naman po. Di po ba? Wala naman po sintomas. Kaya mahirap po natin na pagbintangan ng Pangulo dahil una-una hindi pa naman siya nada-drug test. Di po ba, mga kababayan?
Kaya nga po ang ating speaker ay nagpapaka-presidente dahil hindi pa na-drug test po yata ang Pangulo, mga katambay. Kaya nag-acting president po yata. Kayo po mga kababayan, ano po nakita nyo po? Ano po sa tingin nyo sa ginawa po at ginagawa ng speaker ng Kamara? Halos lahat po yata ay kontrolado na ng speaker ng Kamara ang ating bansa. Pera, kasundaluhan, kapulisan yata ay kontrolado na po yata lahat, mga katambay. Ano pa kaya ang kukontrolin ng speaker ng Kamara sa ating bansa, mga katambay? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Demokrasya ang ating bansa. Hindi naman po masama magkomento. Kung nakakita ka naman ng pwede mo komentuhan, malaya ang bawat Pilipino sa kanya-kanyang komento, lalo po sa ating bansa. Malaya po tayo, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po, mga kababayan, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mga kababayan. At sa muli po, bye-bye, ingatan nawa, paalam.